Marshall Peak, Kabanata 5977. Silhouette sa Spacetime. Sa itaas ng Spacetime River, kinurot ng Black Ink ang ulo ni Yang Kai na parang isang maliit na sisiw at mahinang sinabi. Walang kwentang basura, wala kang mga kwalifikasyon para mabuhay. Pagkasabi niya nun, nagpuwersa siya gamit ang kamay niya. Paano makakayanan ni Yang Kai, na nawalan na ng kakayahang lumaban, ang gayong pag-atake? Sumabog ang buong ulo niya, ngunit hindi sumuko ang Black Ink. Sa isang suntok lang ay nabasag niya ang sirang katawan. Ang eksenang ito ay nakatatak sa mga mata ng lahat ng nanonood na mga master sa malayo, at lahat sila ay natigilan habang nakatitig sa eksenang ito na hindi makapaniwala. Patay. Ang taong pinakamagaling sa paglikha ng mga himala, ang taong nagligtas sa human race mula sa hindi mabilang na mga bagyo, ay namatay ng ganoon. Ang bawat tao'y likas na tumanggi na paniwalaan ito, nagtataka sila kung ito ay isang ilusyon o iba pa. Gayunpaman, habang sumasabog ang katawan ni Yang Kai, ang pagkawala ng kanyang aura ay hindi maaaring maging peke. Napatunayan ng lahat na talagang namatay na si Yang Kai. Namatay siya sa kamay nitong sinaunang Supreme Master Black Ink. Mula sa sandaling si Yang Kai ay kinaladkad palabas ng Spacetime River hanggang sa kanyang kamatayan, ito ay isang maikling sandali lamang. Nang umatake ang Black Ink, hindi siya nagdalawang isip kahit kaunti, dahilan upang ang mga manunood ay wala ng oras para isipin na iligtas siya. Isang matinis na Phoenix Cry ang umalangaw-ngaw, na sinamahan ng isang galit na Dragon Roar. Nagbagong anyo sina Soyan at Yang Xiao sa kanilang Divine Spirit form at sumugod patungo sa Black Ink. Kasunod ng malapit sa likod ng dalawang figure, ang lahat ng mga master ay nagsimulang gumalaw. Kahit alam nilang hindi niya sila kalaban, wala ni isa sa kanila ang nag-alinlangan. Sa pagkamatay ni Yang Kai, walang sino man sa mundong ito ang kalaban ng Black Ink. Ang kapangyarihan ng Black Ink ay malapit ng mamuno sa langit, at walang lugar para sa human race sa mundong ito. Ito na ang kanilang huling pakikibaka. Ang bilis ni Soyan ang pinakamabilis. Pagkatapos ng lahat, ang Space Great daw ay ang natal Great daw ng Phoenix Clan. Matapos bumalot sa kanyang isipan ang galit at kalungkutan, isa lang ang nasa isip niya, at iyon ay ang paghihiganti. O para samahan siya sa underworld. Kinaladkad ng madilim na asol na figure ang nakasisilaw na liwanag habang sumugod ito sa larangan ng digmaan. Gayunpaman, bago niya magawa ang anumang bagay, isang kakaibang eksena ang lumitaw. Ang orihinal na tahimik na Spacetime River ay nagsimulang tumulo ng lumitaw ang isang figure mula rito. Matapos makita ang figurang ito, hindi napigilan ni Soyan na tumayo doon na tulala, habang ang iba pang mga master na sumugod sa kanya ay natigilan din. Dahil ang lumabas mula sa Spacetime River ay si Yang Kai, na dapat pinatay ng Black Ink, ay hindi pa patay. Ang lahat ay nakatingin sa eksenang ito na hindi makapaniwala, tulad noong nakita nilang pinatay si Yang Kai. Si Yang Kai ay malinaw na namatay sa ilalim ng kanilang mga ilong, tiyak na hindi ito isang ilusyon, ngunit siya ay buhay pa at lumabas sa Spacetime River. Ang kakaibang tagpong ito ay lumampas na sa saklaw ng pagkaunawa ng lahat, at ang pagkabuhay na maguli ng mga patay ay sadyang hindi naririnig. Sa sandaling lumabas si Yang Kai mula sa alon, nakita niya ang mga figure ni Soyan at ng iba pa. Nahulaan na niya na ito ang mangyayari at nagpakawalan ng mahabang buntong hininga. Sa wakas ay naabutan ko na rin. Bumalik ang lahat. Si Soyan, na naging Ice Phoenix, ay nag-alinlangan lang saglit bago tumalikod at i-activate ang kanyang Space Great daw para i-teleport ang lahat ng sumugod. Ang mga Human Race Master ay bumalik sa kanilang mga dating posisyon, na medyo ligtas. Kumunat ang noo ni Xiang Shan. Anong nangyari? Malinaw na pinatay si Yang Kai, kaya paano siya nabuhay muli sa Spacetime River? Nabuhay siya ng napakaraming taon, ngunit wala pa siyang nakitang kakaiba. Ni Jinglan habang nagtanong. Ang Creation Realm. Ito ba ang lalim ng Creation Realm? Anong ibig mong sabihin? Napakunot ang noo ni Uyang Lai. Sabi mo nakapasok na si Yang Kai sa Creation Realm. Umiling si Mi Jinglan. Pero, parang hindi. Si Yang Kai, nakalalabas lang mula sa Spacetime River, ay nasa 9th grade pa lamang. Ngunit maliban doon, si Mi Jinglan ay hindi makahanap ng angkop na paliwanag. Makakabalik kaya ang Creation Realm mula sa mga patay? Ito ay katawa-tawa pa rin. Sa larangan ng digmaan, nang makitang lumitaw si Yang Kai, ibinaling ni Black Ink ang kanyang ulo upang tingnan ang bangkay sa lugar, na nagpapatunay na ngayon lang niya pinatay si Yang Kai, at agad na naunawaan. Shadow Cutting Technique. Ngumiti si Yang Kai sa kanya. Hindi ko talaga may tatago ito sa iyo.
Si Mo at Black Ink ay namuhay ng magkasama sa loob ng maraming taon, kaya natural na alam ng Black Ink kung anong uri ng mga trump card ang mayroon si Mo. Imposible sa mundong ito na magkaroon ng dalawang magkaparehong tao, maliban kung sila ay nasa magkaibang oras at espasyo. Naabot na ng shadow cutting technique ni Mo ang rurok ng pagiging perpekto. Upang masil ang Black Ink Source, hinati niya ang kanyang buhay sa 3,000 shadow clone gamit ang shadow cutting technique at binantayan ang selyadong source na ito sa 3,000 mundo ng universo. Natanggap ni Yang Kai ang huling regalo ni Mo, na nagbigay daan sa kanya na lumunin at pinuhin ang kanyang space-time river, pinalakas ang katawan ng kanyang sariling ilog at pinahusay ang mga natamo at insight ng kanyang Great Dao. Gayunpaman, ang pinakamalaking nakuha ay hindi ito, ngunit ang shadow cutting technique ni Mo. Ito ang tugatog ng Great Dao. Nang lumaban siya gamit ang Black Ink, alam ni Yang Kai na talagang hindi niya kalaban, dahil imposibleng malagpasan niya ang kanyang mga tanikala sa maikling panahon at sumulong sa susunod na kaharian. Kung hindi siya makalusot sa susunod na kaharian, ang tanging kapalarang naghihintay sa kanya ay kamatayan. Ngunit hindi siya maaaring mamatay. Kung siya ay namatay, ang sangkatauhan ay tunay na matatapos. Dahil hindi siya makakasulong sa susunod na kaharian sa maikling panahon, ang tanging pagkakataon niya ay ang makabisado ang shadow cutting technique ni Mo. Kung ang isa sa kanila ay hindi kalaban ni Black Ink at ang dalawa ay hindi, paano ang tatlo? 5. 10. Sa pamamagitan lamang ng pagmaster nitong mahiwagang shadow cutting technique magkakaroon siya ng pagkakataong talunin ang Black Ink. Sa makatuwid, sa kanyang paghaharap sa Black Ink, palagi siyang nakatutok sa pagtigil ng oras, upang maisama ang kanyang maraming Great Dao. Hindi itinuro ni Mo kay Yang Kai ang mga misteryo ng shadow cutting technique, hindi dahil sa ayaw niya, ngunit dahil hindi ito isang bagay na basta na lang niya maituturo sa kanya. Ang ganitong uri ng pamamaraan ay kailangang maunawaan ni Yang Kai mismo. Sa kabutihang palad, tinahak ni Yang Kai ang parehong landas na tinahak ni Mo, kaya naniwala si Mo na mauunawaan ni Yang Kai ang mahiwagang pamamaraan na ito at mauunawaan ang mabubuting intensyon niya nang ibigay sa kanya ang space-time river. Nakipag-ugnayan si Yang Kai sa higit sa 2,000 anino ni Mo, at bago niya lunukan at pino ang ilog ni Mo, nakabuo siya ng ilang ideya tungkol sa shadow cutting technique. Ang huling regalo ni Mo ay naglatag ng matibay na pundasyon para kay Yang Kai, na nagpapahintulot sa kanya na maunawaan ang mga misteryo ng shadow cutting technique at gamitin ito sa space-time river. Talagang pinatay siya ng Black Ink, ngunit pinatay niya siya sa isang punto sa nakaraan. Ang pagkamatay ng isang shadow clone ay hindi walang bayad. Ito ang unang pagkakataon na ginamit ni Yang Kai ang shadow cutting technique, kaya agad niya itong napansin at tumanggo. Mukhang may nakalimutan ako. Nakalimutan na ni Yang Kai ang lahat ng nangyari sa space-time section kung saan napatay ang shadow. Kalimutan mo na ito, malamang na hindi ito mahalaga. Casual na ngumiti si Yang Kai at tumangala sa Black Ink. Gusto mo bang lumaban sa pangalawang round? Ngumiti si Black Ink. Mula nang makipagharap siya kay Yang Kai, palaging malungkot ang kanyang mukha, na parang may utang sa kanya si Yang Kai at paulit-ulit na nagsalita ng bastos, ngunit sa sandaling ito, ngumiti talaga siya. Kawili-wili. Ang kawili-wiling bahagi ay darating pa. Nang bumagsak ang boses ni Yang Kai, nanginginig ang Great Dao sa kanyang katawan habang sumusugod siya sa Black Ink. Ang lakas ng ilog sa likod niya ay tumaas habang itinaas niya ang kanyang kamay at ipinatawag ang kanyang Asher Dragon Spear, itinulak ito patungo sa Black Ink. Dapat ay nasira ang Asher Dragon Spear, ngunit sa space-time section kung saan lumitaw ang shadow ni Yang Kai, ang Asher Dragon Spear ay buo pa rin, kaya ang sirang sibat na ito ay muling naglabas ng malaking lakas. Katulad ng dati, ang marahas na shockwaves mula sa sagupaan ay patuloy na kumalat, na naging sanhi ng pagkibot ng mga talukap ng mata ng Human Race Masters. Lihim na nagagalak na muling nabuhay si Yang Kai sa takdang panahon, madaling mapatay ng Black Ink silang lahat kung sila ay sumugod. Sa una, inisip ng lahat na kahit na ang labanang ito ay hindi pantay-pantay, makakatagal pa rin si Yang Kai sa mahabang panahon. Kung tutusin, naipakita na niya ang kanyang makapangyarihang lakas. Gayunpaman, sa pagtataka ng lahat, ang labanang ito ay tumagal lamang ng wala pang 2 oras bago nahawakan ng Black Ink ang kahinaan ni Yang Kai at sinuntok siya sa dibdib. Isang malaking butas ang lumitaw sa dibdib ni Yang Kai habang ang kanyang laman at dugo ay lumipad kung saan-saan, mabilis na pinapatay ang kanyang aura. Kahit na alam nilang hindi talaga mamamatay si Yang Kai, nang makita nila ang eksenang ito, hindi maiwasan ng lahat na mapuno ng kalungkutan. Matapos patayin ang pangalawang anino ni Yang Kai, tumangala ang Black Ink patungo sa space-time river. Sa mahabang panahon na nakasama si Mo, alam na alam ng Black Ink ang kapangyarihan ng shadow cutting technique.
Ang tunay na kapangyarihan ng pamamaraang ito ay hindi ang lakas nito, kundi ang makapangyarihang kakayahan nitong mabuhay. Ang shadow cutting technique ay ginawa mula sa space-time river, at ang pundasyon nito ay ang space-time river. Upang ganap na patayin ang caster, kailangan munang sirain ang space-time river. Kung hindi, hanggat umiiral ang ilog, hindi mamamatay ang caster. Kaya pagkatapos na patayin ng Black Ink ang pangalawang anino ni Yang Kai, agad siyang sumugod patungo sa space-time river, ang Black Ink strength ay umaalon patungo dito. Gusto niyang kunin ang kapangyarihan ng ilog para masira niya ang shadow cutting technique ni Yang Kai. Gayunpaman, bago pa man siya makagawa ng anuman, isa pang anino ni Yang Kai ang sumugod mula sa space-time river at tinawag ang kanyang Asher Dragon Spear, tinutuya. Bakit ka nagmamadali? Ang dalawang figure ay muling sumabak sa isang matinding labanan. Nakipaglaban si Yang Kai gamit ang Black Ink habang kinokolekta ang lahat ng uri ng impormasyon tungkol sa shadow cutting technique. Kung tutusin, ito ang unang pagkakataon na ginamit niya ang shadow cutting technique, kaya wala siyang masyadong alam tungkol sa technique na ito. Kinailangan niyang makabisado ang discarding ito sa lalong madaling panahon upang maibalik niya ang mga talahan na yan. Kung hindi, umaasa lang sa shadow clone para salaitan sa pakikipaglaban, baka wala siyang magawa sa Black Ink. Kung gusto niyang makakuha ng kumpletong kontrol sa lalong madaling panahon, maaari lamang niyang subukang muli upang ibuod ang kanyang mga karanasan. May mga bagay na naman akong nakalimutan, ngunit hindi malilimutan ang alaalang sadyang iniligtas ko. Ito ay isang magandang bagay. Naisip ni Yang Kai sa kanyang sarili habang patuloy siyang nakikipaglaban sa Black Ink. Bagamat hindi niya kalaban, hindi na niya kailangan pang mag-alala tungkol sa kamatayan, kaya't nagawa niyang umatake ng mas walang ingat. Hindi nagtagal, nakalap siya ng mahalagang impormasyon. Kung mas maikli ang saklaw ng oras at espasyo, mas mahina ang kakayahan ng shadow clone na magpatuloy sa pakikipaglaban. Ito ay dapat tandaan. Kudlit, sa pag-iisip na ito, ang lakas ng kanyang shadow clone ay hanginan na at ang Black Ink ay nakahanap ng pagkakataon upang agad itong patayin. Tumalsik ang dugo kung saan-saan. Kahit ilang beses na nilang nakita ang eksenang ito, kumikibot pa rin ang mga mata ng human race masters na nanonood mula sa malayo. Gayunpaman, ang nagpagan sa kanilang pakiramdam ay halos kasabay ng pagkamatay ng nakaraang Yang Kai, ang susunod na Yang Kai ay lumabas na mula sa ilog. Martial Peak, Kabanata 5978. Mga merito sa hinaharap. Isa-isa, ang shadow clone ay lumabas mula sa space-time river, ngunit walang pagbubukod, lahat sila ay pinatay ng Black Ink. Ang unang anino ay tumagal ng halos 2 oras. Ang pangalawang pagkakataon ay wala pang 2 oras. Pagdating sa ikatlong anino, mas maikli pa ang oras. Hindi maganda ang sitwasyon. Sa malayong pulutong, naging solemn na ang ekspresyon ni Jinglen nang makita niya ang problema. Napakabigat ng problema. Bagamat ang mga anino ni Yang Kai ay patuloy na lumilitaw, ang kanyang lakas ay tila humihina, na para bang ang oras ay umaagos pabalik sa kanyang katawan, na naging sanhi ng kanyang kondisyon na bumalik sa lalong maagang yugto. Sa sandaling ito, ang aura ni Yang Kai ay nasa bagong 9th grade lamang, at kalalabas lang niya mula sa space-time river nang siya ay pinatay ng Black Ink. Kung magpapatuloy ito, maaaring hindi na mapanatili ni Yang Kai ang kanyang 9th grade cultivation. Kung magpapatuloy ito, gaano man karaming shadow clone ang lumitaw, ang Black Ink ay magagawang harapin ang mga ito nang walang kahirap-hirap. Ang isa pang anino ng bagong 9th grade na si Yang Kai ay lumabas mula sa space-time river. Itinaas ni Black Ink ang kanyang kamay at hinawakan ang anino, tinitigan siya ng walang pakialam. Banibigo mo si Mo. Dahil nahuli ng Black Ink, hindi nagpanik si Yang Kai. Ang pagkamatay ng mga anino ay naging pamilyar na sa kanya sa kamatayan. Nang marinig niya ito, itinaas niya ang kanyang kilay at sinabing, "Hindi naman." Nagulat si Black Ink. "Ano pa ang mga pamamaraan mo?" Ngumisi si Yang Kai sa kanya. "Isang pamamaraan na hindi mo pa nakikita." "Napakagaling." Nakangiting sabi ni Black Ink habang nagpapalakas ng kanyang kamay, na dinudurog ang anino sa kanyang kamay. Sa susunod na sandali, muling lumabas si Yang Kai mula sa space-time river. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, malinaw na iba ang aura ni Yang Kai. Ito ay ang aura sa kanyang tuktok. Kung ang pundasyon ng shadow cutting technique ay nasa space-time river, kung gayon ang core ay ang kasalukuyang seksyon ng oras at espasyo ng caster. Kung ito ay ilalagay sa katawan ni Yang Kai, gagamitin niya ang kasalukuyang oras at espasyo bilang core, gamit ang space-time river bilang pundasyon upang pasiglahin ang kapangyarihan ng 3,000 Great Dao, na nagpapahintulot sa kanya na ipatawag ang shadow cutting technique mula sa ang nakaraan.
Ang mga napatay ng Black Ink ay pawang mga shadow clone ni Yang Kai, ngunit ngayon, ang nag-walkout ay ang tunay na anyo ni Yang Kai, ang Yang Kai ng time and space section na ito. Ang pundasyon at core ay parehong napakahalaga at hindi maaaring mawala. Kung gusto niyang sirain ang shadow cutting technique, magagawa lang niya ito mula sa dalawang aspetong ito. Gustong agawin ng Black Ink ang kapangyarihan ng Space-Time River, ngunit nahadlangan siya ng shadow cutting technique ni Yang Kai at hindi na siya nakapagpatuloy. Ngunit ngayong lumabas na ang tunay na katawan ni Yang Kai, nagbigay ito sa kanya ng pag-asa. Hanggat kaya niyang patayin itong Yang Kai sa harap niya, babagsak ang shadow cutting technique. Ngunit ito ba ay talagang simple? Ang tunay na katawan ni Yang Kai ay lumabas mula sa Space-Time River sa sandaling ito, na tila walang magawa. Pagkatapos ng lahat, ang mga anino na ipinatawag niya ay napatay na lahat, at kahit na ipatawag niya ang mga anino mula sa mga naunang yugto ng panahon at espasyo, sila ay nasa 8th grade lamang, na walang magagawa sa Black Ink. Kasabay ng sinabi ni Yang Kai, ang Black Ink ay may malabong pakiramdam na gagamitin ni Yang Kai ang kanyang huling paraan. Hindi niya maiwasang makaramdam ng pag-asa. Oo naman, hindi siya binaygo ni Yang Kai. Sa sandaling lumabas ang kanyang tunay na katawan mula sa ilog, bamulong siya. Isakripisyo mo ako kapalit ng 1,000 taon na tagumpay sa hinaharap, halika. Sa sandaling matapos siyang magsalita, nagsimulang manginig ang Space-Time River sa kanyang likuran, at ang napakalaking ilog ay biglang lumiit ng lumitaw ang anino ni Yang Kai. Nang makita ang eksenang ito, nanliit ang mga mata ni Black Ink, dahil ang aura ng anino na ito ay mas malakas pa kaysa sa tunay na katawan ni Yang Kai. Ito ay halos imposible. Kailangang malaman na ang shadow cutting technique ay ginamit sa kasalukuyang space-time self bilang core, at ang shadow cutting technique ay ginamit upang ipatawag ang nakaraan ng isang tao. Sa madaling salita, ang shadow cutting technique na ipinatawag ay hindi kailanman magiging mas malakas kaysa sa orihinal dahil ang orihinal na sarili ang palaging pinakamalakas. Gayunpaman, ang Yang Kai na ito ay isang exception. Sa isang iglap, nakita ng Black Ink ang katotohanan ng bagay at nagtatakang nagtanong. Maaari mong ipatawag ang mga shadow clone sa hinaharap. Ang hinaharap na Yang Kai lamang ang magiging mas malakas kaysa sa kasalukuyang Yang Kai. Habang tinatanong niya ang tanong na ito, hindi idle ang mga kamay niya. Matapos mapagtanto na ang mga natamo ni Yang Kai sa shadow cutting technique ay nalampasan ni Mo, alam niyang hindi niya mapapayagan si Yang Kai na magpatuloy. Dahil dito, habang tinanong niya ang tanong na ito, lumingon siya sa pangunahing katawan ni Yang Kai. Kalmadong nakatayo si Yang Kai sa lugar, tinawag ang kanyang shadow para salubungin ang pag-atake ng Black Ink. Sa isang kisap mata, ang dalawa ay nakulong sa isang matinding labanan. Bagaman ang anino na ito mula sa susunod na 1,000 taon ay medyo mas malakas kaysa sa pangunahing katawan nito, ang lakas nito ay limitado at ito ay nakatakdang hindi maging kalaban ng Black Ink, ngunit hindi ito isang problema na gamitin ito upang bumili ng oras. Hindi na kailangan ni Yang Kai ng maraming oras. Halika! Sumigaw siya. Ang pangalawang anino ay lumabas mula sa Space-Time River. Ito ay si Yang Kai mula sa 1,000 taon sa seksyon ng oras at espasyo. Nang lumitaw ang anino, muling lumiit ang laki ng Space-Time River, ngunit ang tatlong aura ni Yang Kai ay agad na naugnay, na bumubuo ng 3 directions array. Ang aura ng pangalawang anino na ito ay bahagyang mas malakas kaysa sa una. Sa orihinal, sa ilalim ng mabangis na pag-atake ng Black Ink, ang unang shadow ay napilitang umatras, ngunit nang nabuo ang 3 directions array, bagamat ang shadow ay nasa isang disadvantageous na posisyon, hindi na ito kaawa-awa gaya ng dati. Muli, sigaw ni Yang Kai, kumukulo ang kanyang dragon blood habang namumula ang kanyang mukha. Ang ikatlong figure ay lumabas mula sa Space-Time River, lumingon upang tingnan ang kanyang pangunahing katawan, bahagyang tumango, at sumugod patungo sa larangan ng digmaan. Ang 3 directions arrays ay naging 4 directions array. Muli, damaloy ang gintong dugo mula sa mga butas ng ilong ni Yang Kai nang lumitaw ang ika-4 na anino. Ang 4 directions array ay naging 5 directions array. Halos walang tigil, sunod-sunod na lumabas ang shadows mula sa Space-Time River hanggang 8 sa kanila ang lumitaw bago tumigil si Yang Kai. Hindi naman sa ayaw niyang magpatuloy, ngunit sa tuwing tatawagan niya ang hinaharap na shadow, bababa ang laki ng Space-Time River. Gamit ang 8 shadow, ang Space-Time River ay ganap na mawawala. Ito ang limitasyon ng kanyang shadow cutting technique. Sa sandaling ito, ang pangunahing katawan ay dumudugo na mula sa kanyang 7 butas, halatang nasa ilalim ng matinding presyon. Ang mga anino na lumitaw sa kanyang likuran ay bawat isa ay mas malakas kaysa sa huli, at sa oras na lumitaw ang ika-6 na anino, ang aura nito ay umabot na sa rurok ng 9th grade.
Ito ay isang kaharian na hindi pa maabot ng tunay na katawan ni Yang Kai. Ang aura ng ikapito at ikawalong shadow ay nasa tuktok din ng 9th grade, medyo mas malalim. Sa pagtingin sa larangan ng digmaan, nakita ni Yang Kai ang black ink na kinubkob ng mga anino at pinilit na umatras. Bagamat puno ng dugo ang mukha niya ay ngumiti pa rin siya. Sa katunayan, nang ang battle formation ay na-transform sa 6 directions array, marami sa mga shadow ay pantay na naitugma sa black ink. Pagkatapos ng 7 directions, 8 directions, at 9 directions array, mas nagulo ang black ink. Pagkatapos ng lahat, si Yang Kai ang bumuo ng battle formation, at ito ang Yang Kai ng future time and space section. Ito ay isang bagay na kahit si Mo ay hindi magawa. Mapapatawag lang ng kanyang shadow cutting technique ang kanyang nakaraan dahil hindi kumpleto ang kanyang space-time river, ngunit iba si Yang Kai. Kumpleto ang kanyang space-time river, kaya ang shadow cutting technique ay maaaring magpakita ng mas nakakatakot na kapangyarihan sa kanyang mga kamay. Martial Peak, Kabanata 5979. Ang pinakamalakas na labanan. Ang bawat isa sa mga figure na ito ay kumakatawan sa Yang Kai ng susunod na 1,000 taon, 8 sa kanila ay sumasaklaw ng 8,000 taon sa seksyon ng oras at espasyo. Kasama ang pangunahing katawan ni Yang Kai at bumubuo ng 9 directions array, ang battle formation na ito ay mas malakas pa kaysa sa 9 directions array na binuo ni Zhang Ruoxi at ng kanyang 8 personal na gwardya. Si Zhang Ruoxi, na gumamit ng sarili niyang bloodline para magkasundo sa kapangyarihan ng Great Yang at Great Yin, ay talagang mas malakas kaysa sa alinman sa Yang Kai's shadow, ngunit ang lakas ng 8 small stone race na personal na gwardya ay isang hadlang, kaya sa pangkalahatan, mas malakas ang 9 directions array ni Yang Kai sa pagkakataong ito. Ito ay hindi lamang medyo malakas. Matapos makumplito ang 9 directions array, ang pangunahing katawan ni Yang Kai ay humakbang pasulong at pinagsama ang kapangyarihan ng iba pang 8 shadow para atakehin ang Black Ink. Nang makumplito ang 6 directions array, marami sa mga shadow ay pantay na naitugma sa Black Ink. Ang 7 directions at 8 directions ay ganap na naglagay ng Black Ink sa isang dehado. Sa sandaling ito, mas hindi napigilan ang 9 directions array. Sa kanyang pangunahing katawan at ang 8 shadow na nagtutulungan, ang Black Ink ay hindi nakalaban. Lumipad ang Blood Ink at nawala ang Black Ink strength. Siyam sa mga figure ni Yang Kai ay nagbabalik-balik, bawat isa sa kanila ay kumokontrol sa kapangyarihan ng 3,000 Great Dao. Dahil ang bawat isa sa kanila ay Yang Kai mismo, hindi na nila kailangang makipag-ugnayan sa isa't isa. Ang mga pag-atake ng mga anino ay konektado lahat ng walang anumang mga bahid. Gustong kumawala ng Black Ink sa kabkab na ito, ngunit paano siya makakatakas ng madali? Lahat ng nakatingin sa malayo ay natigilan. Walang sino man ang nag-asam ng ganoong kakaibang eksena na magaganap sa huling labanan. Ang kamangha-mangha ng shadow cutting technique ay higit na lumampas sa inaasahan ng lahat. Nang makita ang kasalukuyang sitwasyon, lahat ay nasa sabik, dahil sa sandaling ito, sa wakas ay nakakita sila ng pag-asa na matalo itong sinaunang Supreme Master Black Ink. Bago ito, kung paano harapin ang Black Ink ay isang problema na laging mahirap lutasin ng human race. Bagaman hindi nila sinasadyang iwasan siya, ang human race ay talagang walang sapat na paraan o lakas upang labanan siya. Ang suporta ni Zhang Ruoxi ay isang kaaya-ayang sorpresa, ngunit kahit na ang isang napakalakas na Zhang Ruoxi ay hindi nakakuha ng anumang kalamangan laban sa Black Ink. Ang labanan sa pangunahing larangan ng digmaan ay natapos na, at ang lahat ng Black Ink clan ay nalipol na. Kung kayang pangalagaan ng panig ni Yang Kai ang Black Ink, kaya nilang pangalagaan ang sakuna na ito na tumagal mula noong katapusan ng sinaunang panahon. Isang magandang kinabukasan ang naghihintay sa human race, at ang liwanag ay tuluyang mapunit sa kadiliman. Gayunpaman, sa lalong madaling panahon, nag-alala ang ilang matatandang master ng 9th grade human race. Bagamat medyo maganda ang sitwasyon, walang nakakaalam kung anong presyo ang binayaran ni Yang Kai para gamitin ang shadow cutting technique na ito. Ito ay isang secret technique na higit na lumampas sa kanyang sariling lakas. Kung mas maraming lakas ang kanyang nakuha, mas malaki ang halagang kailangan niyang bayaran. Kung gaano katagal makakatagal si Yang Kai sa naturang labanan, hindi rin ito alam. Sa katunayan, tulad ng kanilang kinatatakutan, nagbayad si Yang Kai ng hindi maisip na presyo para gamitin ang shadow cutting technique na ito. Matapos makuha ang kapangyarihang ito na nalampasan ang kanyang sarili, ang pangunahing katawan ay dumanas din ng malaking pasanin. Sa madaling salita, hindi niya mapanatili ang estadong ito ng masyadong mahaba. Kailangang matapos ang labanang ito sa lalong madaling panahon. Para dito, hindi siya nagdalawang isip na gamitin ang kanyang pangunahing katawan upang mabilis na matapos ang Black Ink.
Sa ilalim ng Nine Directions Array, ang Black Ink ay napilitang umatras, hindi na makalaban. Ang agrabyado na sitwasyong ito ay nagpagalit sa kanya. Siya ay isang sinaunang Supreme Master, isang eksperto mula sa parehong panahon ni Mo, isang taong nagkaroon ng pagkakataong mamuno sa langit. Bagamat higit sa 30% ng kanyang source ay nozzle ng maaga, hindi pa rin niya matitiis ang isang junior na kumilos ng may kapangahasan, lalo na noong kinuha ng junior na ito ang huling legacy ni Mo. Sa gitna ng matinding labanang ito, bigla niyang ibinaling ang kanyang ulo patungo sa isang tiyak na direksyon at tinitigan ang figure ni Yang Kai. Ito ang pangunahing katawan ni Yang Kai. Ang pangunahing katawan ay madaling makilala, hindi lamang dahil ang pangunahing katawan ng aura ay ang pinakamahina sa maraming mga anino, ngunit din dahil pagkatapos gamitin ang shadow cutting technique, ang pangunahing katawan ay mukhang miserable. Kung gusto niyang sirain ang shadow cutting technique, kailangan niyang sirain ang pundasyon ng Space-Time River o patayin ang kanyang pangunahing katawan. Ngayon na ang Space-Time River ay hindi na nakikita at nakakalat sa loob ng 8 anino ni Yang Kai, ang Black Ink ay mayroon na lamang isang pagpipilian na natitira. Sa pagharap sa mga pag-atake ng mga shadow, walang pakialam ang Black Ink sa sarili niyang mga pinsala at naputol pa ang isang braso niya ng pinakamalakas na shadow. Sulit ang halagang ibinayad niya. Nilagpasan niya ang blockade ng shadows at nakarating sa harap ng pangunahing katawan ni Yang Kai. Lumakas ang Black Ink strength habang itinaas niya ang kanyang natitirang kamay at hinampes ito kay Yang Kai. Ang suntok na ito ay malayo pa kay Yang Kai, ngunit sa ilalim ng suntok na ito, nabasag ang espasyo, nagyelo ang oras, at gumuho ang universo. Ito ang buong lakas na suntok ni Black Ink, isang suntok na hindi niya naiwasan. Tila nakikita niya ang pangunahing katawan ni Yang Kai na nadudurog sa alikabok sa pamamagitan ng suntok na ito, at isang mahinang bakas ng kapitan ang sumilay sa kanyang mga mata. Ang eksenang naisip niya ay hindi lumitaw, at sa halip na magpanik, ang pangunahing katawan ni Yang Kai ay sumugod patungo sa papasok na kamao. Tulad ng Black Ink ay natigilan, ang pangunahing katawan ni Yang Kai ay biglang bumulaga na may kapangyarihang mas malaki kaysa sa kanya, direktang bumasag sa selyo ng kalawakan, na nagpapahintulot sa stagnant na oras na damaloy muli. Sumuntok din siya. Hindi maganda. Tumalon ang puso ni Black Ink nang mapagtanto niyang nahulog siya sa isang bitag. Sa lahat ng oras na ito, ang Nine Directions Array-wise Eye Formation ay napanatili sa pinakamalakas na anino, ngunit sa sandaling ito, ang pangunahing katawan ni Yang Kai ay nakapagpalabas ng napakalakas na puwersa, malinaw na ang Eye Formation ay inilipat sa kanyang pangunahing katawan. Parehong alam ni Black Ink at Yang Kai na ang paraan para masira ang shadow cutting technique ay nasa pangunahing katawan, ang una ay malinaw na gustong i-target ito, paanong ang huli ay hindi mag-iingat laban dito. Masasabing kanina pa niya hinihintay ang sandaling ito. Isang marahas na puwersa ang dumaan, at ang figure ni Black Ink ay hindi napigil ang umatras habang ang 8 anino ay lumipad patungo sa kanya mula sa lahat ng direksyon, ang kapangyarihan ng Great Dao ay naging dahilan upang siya ay mawalan ng balanse. Kahit na ito lang ang naruroon, ang susi ay sa tuwing umaatake ang 8 anino, maaari silang magpakita ng kapangyarihan ng higit pa sa kanilang sarili. Ang Eye Formation ay patuloy na nagbabago. Sa tuwing umaatake ang mga anino, ang Eye Formation ay ililipat sa isa sa kanila. Kung sino pa man iyon, natural na hindi nila magagawa ang ganoong bagay, ngunit kung nais ni Yang Kai na ilipat ang Eye Formation sa pagitan niya at ng mga anino, magagawa niya ito kung gusto niya. Ginawa na ni Zhang Ruaxi ang ganoong bagay noon. Siya at ang 8 personal na gwardya ay lahat ay nagawang kumilos bilang Eye Formation sa kalooban. Ang gayong perpektong Nine Directions Array ay walang anumang kapintasan at hindi rin ito natatakot na matarget. Kung gusto niyang sirain ang pormasyong ito sa labanan, may isang paraan lamang upang gawin ito. Sa pamamagitan ng puwersa. Ang pangunahing dahilan kung bakit si Zhang Ruaxi ay natalo ng Black Ink ay dahil ang mga personal na gwardya ng Small Stone Race ay hindi nakayanan ng ganoon kataas na intensidad at matinding labanan. Sa bawat oras na ang pagbuo ng mata ay inilipat, ito ay magiging isang pasanin sa mga personal na gwardya ng Small Stone Race, na nagiging sanhi ng mga ito upang makaranas ng ilang pinsala. Kapag mas maraming beses itong ginamit, mas malamang na bumagsak ang mga ito. Ito ay pareho para kay Yang Kai. Lalo na ang kanyang orihinal na katawan, na nasa miserableng estado na pagkatapos gamitin ang shadow cutting technique. Ngayon na siya ay nasa ilalim ng presyon ng pagbuo ng mga mata, agad siyang nagluwa ng isang subo ng dugo at ang kanyang mukha ay naging lubhang mapatla. Gayunpaman, ang kanyang figure ay hindi huminto kahit kaunti, sinamantala ang sandali ng ang kanyang 8 anino ay nakapalibot sa Black Ink, siya ay humakbang pasulong at dumating sa harap ng naputol na braso ng Black Ink.
Bagamat dumudugo ang brasong ito, hindi ito ganap na gawa sa laman at dugo. Buksan. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang kamay at kasabay ng isang kaway ng kanyang divine sense, isang malaking pinto ang biglang lumitaw sa kanyang harapan. Bahagyang bumukas ang pinto at mula rito ang hindi maipaliwanag na puwersa, diretsyong nilamon ang naputol na braso. Ang brasong ito ay bahagi ng Black Ink Source. Sa sandaling ito, ginamit ni Yang Kai ang Profound Gate para silyuhan ito. Napakalakas ng Black Ink Source, kahit na nagsilang ng kamalayan ng Black Ink. Kung hindi ito nasilyuhan sa oras, magkakaroon ng pagkakataon ang Black Ink na kunin ang kanyang naputol na braso at makiisa sa kanyang nawawalang source. Sa oras na iyon, hindi pa rin siya masasaktan. Gayunpaman, ngayong nasil na ang kanyang source, ang aura ng Black Ink ay bumagsak ng husto. Bagamat ang Black Ink strength mula sa kanyang naputol na braso ay lumundag at nakabuo ng bagong braso sa isang kisap mata, ang selyadong source ay hindi na mababawi. Ang kumpiyansa ni Yang Kai ay lubos na napalakas pagkatapos ng kanyang unang strike. Ito ang unang hakbang patungo sa tagumpay, ang pinakamahirap at pinakamahalagang hakbang. Kapag nagawa na niya ang hakbang na ito, magiging mas madali ang natitirang bahagi ng kanyang paglalakbay. Matapos iligpit ang Profound Gate, tumalikod si Yang Kai at sumugod patungo sa Black Ink. Nagsimula na naman ang laban. Dahil nalantad na niya ang sikreto ng 9 Directions Array, hindi na kailangan pang itago ni Yang Kai. Habang lumalakas ang kapangyarihan ng kanyang Great Dao, ang kanyang mga pag-atake ay naging mas marahas. Noong una, sa ilalim ng 9 Directions Array, hindi na niya kalaban ang Black Ink, ngunit ngayong nawalan siya ng bahagi ng kanyang source, lumala ang kanyang kalagayan. Pagkaraan ng ilang sandali, ang anino ni Yang Kai ay nakahanap ng pagkakataon na putulin ang braso ni Black Ink. Gusto itong bawiin ng Black Ink, ngunit handa na si Yang Kai, kaya paano niya ito papayagan? Sa ilalim ng Barrage of the Shadows, hindi siya nakatakas. Ang pangunahing katawan ni Yang Kai ay direktang dumating sa harap ng braso at tinawag ang Profound Gate sa pangalawang pagkakataon, nilamon at tinatakan ang source na ito. Matapos gawin ang lahat ng ito, muling nagluwa si Yang Kai ng isang subo ng dugo at tumangala sa larangan ng digmaan, naramdaman ang estado ng kanyang mga anino at alam niyang hindi na siya magtatagal. Hindi pa banggitin na ang kanyang pangunahing katawan ay malubhang nasugatan, kahit na ang Shadows clone ay pareho. Maliit na bahagi lamang ng mga pinsalang ito ang sanhi ng Black Ink, karamihan sa mga ito ay sanhi ng presyon ng 9 Directions Array. Ang sariling lakas at pundasyon ni Yang Kai ay nagbigay daan sa kanya na makayanan ang hindi maisip na presyon mula sa 9 Directions Array. Kung ito ay isa pang master ng 9th grade, gaano man sila kalakas, hindi nila magagawang mapaglabanan ang tatlong pagbabago sa battle formation. Tapusin na natin ito dali. Mahina niyang ungol bago humakbang pasulong at pumasok sa larangan ng digmaan. Sa susunod na sandali, tiniis ng pinakamalakas na silhouette ni Yang Kai ang walang katapusang pressure ng array core at nagpatuloy sa pag-atake, walang pakialam kung makakatagal ito. Sa ilalim ng pambobomba ng pinakamalakas na anino, ang Black Ink ay tila nasa miserableng kalagayan. Nang malapit na siyang sumabog sa galit, ang pinakamalakas na shadow ay sumugod at mahigpit na humawak sa kanya. Sa ganoong kalayuan, ang anino ay ngumisi patungo sa Black Ink, na nagpapakita ng isang subo ng puting pangil. Agad na naunawaan ng Black Ink ang intensyon ni Yang Kai at nagpumiglas, ngunit sa susunod na sandali, ang mga pag-atake mula sa lahat ng direksyon ay bumalot sa kanya at sa anino. Kahit na ang pinakamalakas na shadow ay hindi nakayanan ang gayong pag-atake at sumabog, walang naiwan. Basag-basag din ang katawan ni Black Ink at nawawala ang kaliwang kalahati ng katawan nito na bumungad sa kanyang tiyan. Napatras siya ng ilang hakbang, isang kakaibang tingin ang bumungad sa kanyang mga mata, ngunit bago pa niya magawa ang anuman, isa pang anino ang sumugod sa kanya. Martial Peak, Kabanata 6,000. Salamat. Ang pinakamalakas na shadow ay nabasag na, at ang 9 Directions Array ay nabago na rin sa 8 Directions Array, na lubos na nabawasan ang kapangyarihan nito. Ngunit kayon, ang aura ng Black Ink ay hindi kasing lakas ng dati. Matapos masil ni Yang Kai ng 2 beses, ang kanyang aura ay hamina ng husto. Habang ang natitirang 7 Shadow Clone ay umaatake sa Black Ink, ipinatawag ng pangunahing katawan ni Yang Kai ang Profound Gate sa ikatlong pagkakataon, tinatakan ang basag na katawan ng Black Ink. Hamina na naman ang aura ni Black Ink. Ang 8 Directions Array ay sapat na para harapin ang kasalukuyang Black Ink. Dumating ang sunod-sunod na marahas na pag-atake, at nang nawasak ang pangalawang anino ni Yang Kai, muling nagtamo ng matinding pinsala ang Black Ink. Ang 8 Directions Array ay naging Directions Array. Dati, ang mga anino ni Yang Kai ay sunod-sunod na lumabas mula sa Space-Time River,
ang kanilang battle formation ay patuloy na tumataas, ngunit ngayon, ang sitwasyon ay bumaliktad. Habang naglalaho ang higit pa sa mga anino na ito, nagsimula ring hangina ang kapangyarihan ng pagbuo ng labanan. Kasabay nito, hangina din ang Black Ink. Sa tuwing namatay ang mga anino, ang katawan ng Black Ink ay madudurog at ang pangunahing katawan ni Yang Kai ay sasamantalahin ang pagkakataon na sakupin ang mga ito at selyuhan ang source. Sa huli, nawala ang lahat ng anino. Puno ng dugo ang mukha ni Yang Kai habang nakatitig sa mukhang miserableng Black Ink. Ang kasalukuyang Black Ink ay may malaking halaga ng pinagmulan nito na selyado at ang lakas nito ay lubhang nabawasan. Wala na ito sa dati nitong lakas, at maging ang malalim na Black Ink strength na nakapaligid sa kanya ay napakahina at halos hindi na nakikita. Sa kasalukuyan, ang Black Ink ay nawala ng higit sa 70% ng kanyang source. Sa madaling salita, mayroon lamang siyang 10% ng kanyang pinakamataas na lakas, at ang kanyang kondisyon ay hindi maganda. Lumipad ang ilang figure at pinalibutan ang larangan ng digmaan. Sila ang mga human race master na nanunood ng labanan mula sa malayo, pati na rin ang giant spirit god Adata-er. Sa nakaraang labanan, mahirap para sa kanila na makialam, at maging ang dalawang giant spirit gods ay hindi makalapit, lalo pa ang 9th grade human race. Gayunpaman, habang ang mga anino ni Yang Kai ay sunod-sunod na naglaho at ang lakas ng Black Ink ay nabawasan, ang mga nagmamasid na master sa wakas ay nagkaroon ng pagkakataon na gamitin ang kanilang lakas. Natalo, ang Black Ink. Sa kanyang kasalukuyang lakas, imposible para sa kanya na makitungo sa napakaraming master. Ang dalawang giant spirit gods lang ay sapat na para sugpuin siya. Gayunpaman, tumatawa pa rin siya, ang kanyang pagtawa ay sobrang masayahin. Tumayo si Zhang Ruoxi sa harap ni Yang Kai na may hawak na Heaven Grade Sword, na maingat na nakatitig sa Black Ink. Bagamat ang Black Ink ay nasa miserableng kalagayan ngayon, walang nakakaalam kung anong uri ng mga pamamaraan ang itinatago ng sinaunang Supreme Master na ito, kaya kailangan nilang maging magbantay. Yang Kai. Napawi ang ngiti ni Black Ink habang sumisigaw siya kay Yang Kai. Ayusin natin ito. Sa likod ni Zhang Ruoxi, pinakalma ni Yang Kai ang umaagos na dugo sa kanyang katawan at sumagot. Okay, sir. Sumigaw si Zhang Ruoxi. Payagan mo akong umalis. May lakas pa rin siyang maglunsad ng isang huling pag-atake at tiwala siyang kaya niyang tanggalin ang Black Ink, kaya natural na hindi niya hahayaang makipagsapalaran si Yang Kai. Na hindi na kailangang. Humakbang pasulong si Yang Kai at nilumpasan si Zhang Ruoxi, nakatingin sa malapit na Black Ink. Walang bakas ng pagmamalaki at kay abangan ng isang panalo, sa halip, may masalimuot na tingin sa kanyang mukha. Huwag kang makialam. Malumanay niyang utos. Bahagyang kumunot ang noo ng mga human race masters na nagtipon sa paligid. Sa kasalukuyang sitwasyon, ang pinakamahusay na hakbang ay walang alinlangan na sumugod at patayin ang Black Ink sa isang iglap, na nagtatapos sa sakuna na ito na tumagal ng 1,000,000 taon, ngunit talagang sinabihan sila ni Yang Kai na huwag makialam. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip o ginagawa ni Yang Kai. Gayunpaman, dahil sa tiwala kay Yang Kai, pumayag pa rin ang lahat sa kanyang utos, ngunit hindi sila humiwalay sa kanilang pagkakakulong, sa halip ay pinakawalan ang kanilang mga aura. Kung may nangyari kay Yang Kai, ang Black Ink ay aatake mula sa lahat ng direksyon. Sa huling sandali na ito, natural na hindi sila makapag-usap tungkol sa moral kapag nakikipag-usap sa Black Ink. Sa kabila ng napapalibutan sa lahat ng panig, nanatiling kalmado ang ekspresyon ng Black Ink habang nakatitig kay Yang Kai at sumigaw. Halika. Sa sandaling matapos siyang magsalita, kumislap ang kanyang figure at nag-transform siya sa isang itim na ilaw na bumaril patungo kay Yang Kai. Sumunod din si Yang Kai sa kanya. Sa sandaling nagbanggaan ang dalawang figure, ang puso ng lahat ay tumalon sa kanilang mga lalamunan. Gayunpaman, gamaan ang pakiramdam nila sa sumunod na eksenang nakita nila. Ang kamao ni Yang Kai ay bumagsak sa dibdib ni Black Ink, habang ang kamao ni Black Ink ay huminto sa harap ng kanyang ulo. Oof! Ang Black Ink ay nagluwa ng isang subo ng Black Ink blood habang ang kanyang nakataas na kamao ay bumagsak. Nagtama ang kanilang mga mata at ngumiti ang Black Ink kay Yang Kai. Maraming salamat. Tumanggo si Yang Kai sa kanya at nag-isip sandali bago sinabing. Ipapaalam ko sa iyo ang mundong gustong makita nimo. Ang mga sulok ng bibig ni Black Ink ay napuno ng Black Ink blood, ang kanyang ekspresyon ay walang pakialam. Kung gayon, tama na. Hindi na nagsalita pa si Yang Kai at tinawag ang Profound Gate, binuksan ito at nilamon ang Black Ink. Ang bukas na pinto ay dahan-dahang sumara, at sa likod nito ay walang katapusang kadiliman. Noon, si Mo ang nagligtas sa kanya mula sa pintong ito, at pagkatapos ng 1,000,000 taon,
pinabalik siya ni Yang Kai sa pintong iyon. Natapos na ng sinaunang Supreme Master ang kanyang buhay, kaya hindi siya nang ahas na sabihing wala siyang anumang pinagsisisihan. Sa pinakakaunti, ito ay medyo kapanapanabik. Puff! Dumura si Yang Kai ng isang subo ng dugo at umupo ng naka-crossleg, kumuha ng isang dakot ng mga table tasks mula sa kanyang space ring at pinasok ang mga ito sa kanyang bibig. Ilang figure ang lumipad at umupo si Soyan sa likod ni Yang Kai, na nagpapahintulot sa kanya na sumandal sa kanya. Pagkaraan ng ilang sandali, ang magulong aura ni Yang Kai ay unti-unting naging matatag at iminulat niya ang kanyang mga mata upang makita ang isang pares ng nag-aalalang mga mata. Hindi ako mamamatay. Aliw ni Yang Kai. Nagpahinga ang lahat. Sa wakas ay hindi na napigilan ni Jinglan ang kanyang pagkamausisa at nagtanong. Bakit mo siya pinasalamatan sa huling sandali? Bagamat walang nakarinig sa kanyang mga salita ng pasasalamat, sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa bibig ni Yang Kai, masasabi na nila kung ano ang kanyang sinasabi. Napabuntong hininga si Yang Kai. Mula sa simula hanggang sa wakas, hindi ginawa ng Black Ink ang kanyang makakaya. Ano? Nagulat si Yang Lai. Hindi niya nagawa ang lahat. Paano ito posible? Yung iba, bakas din sa mukha nila ang hindi makapaniwalang tingin. Nang hindi ginamit ang kanyang buong lakas, halos mamatay na siya kasama si Yang Kai. Kung gagamitin niya ang kanilang buong lakas, hindi ba niya makukuha ang huling tagumpay? Sumagot si Yang Kai. Hindi naman sa hindi niya ginamit ang kanyang buong lakas, hindi lang niya ginamit ang ilan sa kanyang mga pamamaraan. Palagi siyang nagbabantay laban sa pamamaraang ito. Ang Royal Lord ay maaaring gumamit ng Royal Lord Secret Technique, na maaaring agad na mapinsala ang 8th grade human race. Bilang creator ng Black Ink Clan, paanong ang Black Ink ay walang katulad na pamamaraan? Ang mga pamamaraan na magagamit niya ay mas malalim kaysa sa Royal Lord Secret Techniques. Siyempre, si Yang Kai ay may Soul Warmang Lotus para bantayan ang kanyang Divine Soul, at ang World Tree Clone para selyuhan ang kanyang miniature universe, kaya hindi siya sigurado kung kakayanin niya ang pamamaraang ito. Minsang sinabi ni Kang na ang kapangyarihan ng Black Ink ay hindi isang bagay na maaaring labanan ng World Tree Clone, maliban kung ang World Tree mismo ang dumating. Kaya noong lumaban siya sa Black Ink, palagi siyang nakabantay. Ngunit mula simula hanggang wakas, hindi ginamit ng Black Ink ang mahiwagang pamamaraang iyon. Hindi niya kaya. Halatang hindi. Ayaw niya lang. Kahit na matapos ipatawag ni Yang Kai ang kanyang 8 anino, may paraan pa rin ang Black Ink para ibalik ang sitwasyon. Sa oras na iyon, hindi niya kailangang labanan si Yang Kai ng direkta, kailangan lang niyang humanap ng paraan para matigil ang oras, at ang 8 anino ay dahan-dahang mawawala. Hindi pa banggitin kung makakawala ang Black Ink mula sa blockade ng 9 Directions Array, at least, wala siyang ganoong intensyon. Mula sa simula hanggang sa wakas, nakikipaglaban siya kay Yang Kai. Parang gusto niyang patayin si Yang Kai, pero sa totoo lang. Sa makatuwid, sa pakikipaglaban kay Yang Kai, kahit na buong lakas niyang lumaban, itinago pa rin niya ang ilan sa kanyang mga trump card.